Breaking news mga kababayan, tila lumalala ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Venezuela na posibleng pagmulan ng isang malaking digmaan sa karagatan ng Caribbean sa pagitan ng North and South American continent. Nagpadala kasi ang Estados Unidos ng mga barko at eroplanong pandigma sa Southern Caribbean region malapit sa bansang Venezuela. Nakabase ang buong puwersa sa Puerto Rico na para sa Venezuela ay isang undeclared war ng Amerika. 8 barkong pandigma, isang nuclear submarine at 10 fighter jets ang ipinwesto ng Estados Unidos sa loob mismo ng EEZ ng Venezuela. Kasunod nito ay nagpakawala ng missiles ang US sa ilang mga barkong naglalayag sa dagat na yon na ikinasawi naman ng 11 individual na pinaghihinala ang mga drug traffickers. Ayon sa US, lulan daw ng mga barkong ito ang mga kontrabando ng droga. Mula pa noong 1 taon, 3 pag-atake na ang isinagawa ng Amerika laban sa mga bangkang pinaghihinala ang nagdadala ng droga. Ang pagpapasabog ng US sa mga bangka at barko ng Venezuela ay bahagi ng krusada ng Estados Unidos na higpitan ang kanilang teritoryo at supilin ang pagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang bansa. Marami sa mga legal experts ang nagsabi na hindi daw tama ang ginagawa ni Donald Trump sa Venezuela, pero naninindigan ang Pangulo ng Amerika na tama ang kanyang mga hakbang. Isang bagay na nagdulot naman ng matinding reaksyon mula sa pamahalaan ng Venezuela. Bawat panig ay tila ayaw magpatalo. Yang mga narco-terrorist sa Venezuela, pinapasabog namin sila sa gitna ng dagat. Tuwing makakakita ka kasi ng bangka dyan, libo-libong tao ang namamatay sa dahil sa mga kargamentong dala ng mga yan. Libo-libo ang mga namamatay at yung mga makakaliwang grupo sasabihin nila na hindi tama yan. Pero libo-libo ang mga taong namamatay dahil sa mga barkong yan na puno ng droga. Ang Pangulo bilang Commander-in-Chief ay may karapatang alisin ang anumang banta sa Estados Unidos lalo na't kung nangangailangan ng agarang aksyon. At iyon ang ginawa niya kahapon sa international waters. At iyon din ang patuloy niyang gagawin. Hindi na natin pwedeng basta panoorin na lang ang mga taong ito na naglalayag paroot parito sa Caribbean na parang mga cruise ships. Hindi na pwede yon. Ang ganitong mga aksyon ng Estados Unidos laban sa mga barko ng Venezuela ay bunsod ng paniniwala ni Pangulong Donald Trump na nagdadala ang mga Venezuelan ng mga fentanyl at iba pang mga droga gamit ang ruta sa karagatan. At dahil sa bumabagsak na industriya ng pangingisda sa Venezuela, marami ngayon sa mga mangingisda doon ang naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Dahil sa kahirapan at desperasyon at dahil na rin sa pagkasilaw sa pera, napipilitan ang mga tao na magbenta ng droga. Sa kaso ng mga mangingisda sa Venezuela, gumagamit sila ng mga maliliit na bangka, nagiging target sila ng mga drug lords. Sinasabihan sila na bibigyan sila ng pera pero kailangang dalhin muna ang mga produktong ito habang nangingisda kayo. Una nang itinanggi ni Venezuelan President Nicolas Maduro na involved siya sa kalakaran ng droga. Pero nanawagan siya sa publiko na maghanda na para sa isang posibleng digmaan laban sa Estados Unidos na ayon sa kanya ay isang uri ng agresyon laban sa kanilang bansa. Mula nang magpadala ng puwersa ang Amerika malapit sa teritoryo ng Venezuela, nag-umpisa na rin daw na magkaroon ng mga military trainings, hindi lamang sa mga sundalo, kundi maging ang mga pangkaraniwang mga mamamayan. Ayon sa report, sinimulan na raw ng gobyerno ng Venezuela na armasan ang kanilang mga mamamayan sa lungsod ng Caracas, ang capital city ng Venezuela. Pinayagan umano ang mga tao na humawak ng mga rifle at kahit mga anti-aircraft cannon. Kasabay nito ay dumagsa na rin sa lungsod ang napakaraming armored personnel carrier ng hukbong sandatahan ng Venezuela. Ayon sa pamahalaan ng Venezuela, para bang hinatulan na daw kasi ng imperialistang Amerika ng kamatayan ang mga kababayan nilang mangingisda na pumapalaot lamang para mangisda. Dahil dito, nag-mobilize na ang Venezuela ng kanilang puwersa
bagaman nananatili pa rin silang kalmado sa ngayon. Sa katunayan, noong September 18, inihanda na ng Venezuela ang kanilang hukbo para magdaos ng isang military exercise sa baybayin ng La Orchilla. Kasama sa mga inihanda ng hukbong sandatahan ng Venezuela ay ang 12 barkong pandigma, 22 eroplanong pandigma at maliliit na barko ng Navy Special Militia. Inihanda na rin ang mga marine drones, surveillance drones at iba't ibang mga kagamitan para sa electronic warfare. Mayroon din daw mga amphibious vessels at ilang mga kagamitang pandigma na binili pa sa Russia. Samantala, ang US naman ay may mga nakaabang na ilang barko at eroplanong pandigma sa oras na magsimula na ang gera. Kabilang dito ang USS Iwo Jima, isang amphibious assault ship gaya ng USS Fort Lauderdale at ang USS San Antonio na parehong amphibious transport docks, ang USS Lake Erie na isang guided missile cruiser, ang mga destroyer na USS Gravely at USS Jason Dunham, ang USS Minneapolis St. Paul na isang littoral combat ship, isang nuclear-powered attack submarine, hindi bababa sa 10 F-35 fighter jets at isang Boeing P-8 Poseidon reconnaissance aircraft. Lahat ay pinamumunuan ng ilang libong mga Marines at sailors ng Amerika. Minsan ding tinanong si Trump kung posible bang magsagawa ang US ng land invasion sa Venezuela. Sinabi ni Trump na aabangan na lang daw ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa alingas-ngas na posibleng salakayin ng Amerika ang mismong teritoryo ng Venezuela, naniniwala si Pangulong Nicolas Maduro na ginagamit lamang ng administrasyon ni Trump ang droga bilang alibay sa plano niyang magkaroon ng regime change sa Venezuela at ituloy ang posibleng interes nito sa mayamang langis ng bansa. Batay kasi sa datos ng United Nations, malaking bahagi ng mga drogang nasabat ng Estados Unidos ay galing sa Colombia at hindi sa Venezuela. Pero pilit na iniiuugnay ng administrasyong Trump si Nicolas Maduro sa drug trafficking na ito. Bukod dito, sabi pa ng UN, 75% ng mga drogang ito ay itinatawid sa Karagatang Pasipiko at maliit lamang ang dumadaan sa Caribbean at sa Venezuela. Pero tila walang pakialam ang Amerika sa datos na sinasabi ng UN. Wala akong pakialam sa UN. Hindi alam ng UN ang sinasabi nila. Sa katunayan, may indictment si Maduro sa korte sa Southern District ng New York. Base sa report, tinaasan din ng US Department of Justice sa $50 million ang patong sa ulo ni Maduro, pabuya na doble pa kaysa sa patong sa ulo noon ni Osama Bin Laden. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng US na dahilan ang droga para patalsikin ang isang foreign government. Sa katunayan noong 1989, ganito din ang ginawa nila sa bansang Panama sa Central America nang magpadala ang US ng 27,000 tropa para patalsikin ang rehimen ni General Manuel Noriega na di umano ay iniuugnay din sa kalakaran ng droga. Kasabay nito ay naghahanda na rin ang buong puwersa ng Venezuela, ganun din ang publiko sa posibleng pag-atake ng US sa kanilang bansa. At dahil wala sa magkabilang panig ang handang magbigay at magpaubaya sa kagustuhan ng isa, inaasahan ng mga experts na magpapatuloy ang tensyon sa mga susunod na araw. Ganap na rin daw pinutol ng Venezuela ang kanilang ugnayan sa Estados Unidos. Noong una, 2 channel ang tingin ko sa nasirang ugnayan namin. At ngayon masasabi kong putol na talaga ang komunikasyon namin sa gobyerno ng US. Sila ang pumutol nito dahil sa kanilang mga bantang pambobomba, kamatayan at pangba-blackmail. Hindi kami ganun. Sa gitna ng mga banta at pamimilit, walang anumang mangyayari at alam nila yon. Pero sa kabila nito, nagpadala pa rin daw si Maduro ng liham kay Pangulong Donald Trump para manawagan ng isang dialogo dahil na rin sa tumitinding tensyon. Ayon kay Maduro, kasinungalingan at fake news ang mga akusasyon na sangkot siya sa pagpapadala ng mga droga sa Estados Unidos. Sa isang bahagi ng liham, sinabi ni Maduro ang ganito: Pangulo, umaasa ako na magkasama nating malalabanan ang mga kasinungalingang nakasira sa ating ugnayan. Isang ugnayang dapat ay makasaysayan at mapayapa.
Ang usaping ito at iba pa ay palaging bukas para sa isang tuwiran at tapat na pag-uusap kasama ang inyong special envoy upang mapagtagumpayan ang ingay ng media at ang mga maling balita. Binigyang diin pa ni Maduro na ang Venezuela ay isang drug-free country at 5% lamang daw ng droga na nanggagaling sa Colombia ang nakakapasok sa kanilang bansa. Ayon pa sa kanya, higit sa 70% ng maliliit na bahagi nito ay na-neutralize na at nawasak na ng mga otoridad. Ipinagmalaki pa niya na ang record ng Venezuela sa paglaban sa droga ay malinis at kinikilala ng iba't ibang institusyon sa mundo. Hindi naman itinanggi ni Donald Trump na nakatanggap nga siya ng sulat galing kay Maduro, pero wala siyang tuwirang naging sagot dito. Bagaman mayroong ilang mga panawagan mula sa kanyang gobyerno na nananawagan ng direktang pagsalakay sa bansang Venezuela. Ito ay isang operasyong kontra droga. Haharapin natin ang mga kartel ng droga saan man sila naroroon at kailanman sila kumilos laban sa interes ng Estados Unidos. Ang rehimen ni Maduro ay hindi ang lehitimong gobyerno ng Venezuela. Isa itong narco-terror cartel. At si Maduro, ayon sa pananaw ng administrasyong ito, ay hindi isang lehitimong presidente. Isa siyang tumakas na pinuno ng kartel na naindik sa Estados Unidos dahil sa pagtatraffic ng droga papunta dito sa bansa. Ang malala pa nito kahapon lamang sa kanyang speech sa harap ng mga delegado ng United Nations, tila lalo pang pinalala ni Donald Trump ang sitwasyon ng US at ng Venezuela. Halos napigilan na natin ang pagpasok ng mga droga sa ating bansa mula sa karagatan. Ang tawag natin dyan, water drugs. Daan-daang libo ang pinapatay nila. Binansagan din natin ang ilang mga drug cartels bilang mga foreign terrorists organizations, kabilang ang dalawang transnational gangs na siya na yatang pinakamasamang gang sa buong mundo. Ang MS-13 at ang Tren de Aragua. Siya nga pala, ang Tren de Aragua ay galing sa Venezuela. Organisasyong ito ay nagtutorture, nananakit, nagmumutilate at pumapatay ng ganun na lang. Sila ang kaaway ng buong sangkatauhan. Dahil dito ay ginamit na natin ang kapangyarihang militar ng Estados Unidos para wasakin ang mga teroristang taga-Venezuela at ang trafficking networks na pinamumunuan ni Nicolas Maduro para sa lahat ng mga terorista at tulisan na nagdadala ng mga nakakalasong droga sa Estados Unidos. Mag-ingat kayo. Buhurahin na namin kayo para hindi na kayo umiral. Yan na ang ginagawa namin ngayon. Wala kaming choice. Hindi namin hahayaang mangyari ito. Sila ang sumisira. Ang alam ko, namatayan tayo ng nasa 300,000 kababayan noong nakaraang taon dahil sa droga. 300,000 dahil sa fentanyl at sa iba pang mga droga. Bawat barkong pinalubog namin ay nagkakarga ng mga droga na pumatay ng 25,000 na Amerikano. Hindi namin hahayaang mangyari ulit yon. 8 barkong pandigma na may 1-200 na mga missile at isang nuclear submarine ang nakatutok ngayon sa Venezuela. Isang magarbo, hindi makatarungan, immoral at kriminal na pagbabanta. Gusto nilang paigtingin ang tinatawag nilang maximum pressure sa pamamagitan ng puwersang militar. Bilang tugon sa maximum pressure, nagdeklara kami ng buong paghahanda para ipagtanggol ang Venezuela. Ginoong Pangulo Donald Trump, mag-ingat kayo dahil gusto ni Marco Rubio na pahiran ng dugo ang inyong mga kamay. Dugo ng mga taga-Timog Amerika, ng mga Karibyano, ng mga Venezuelano. Gusto nilang hilahin kayo sa isang madugong digmaan at dumihan ang pangalang Trump magpakailanman gamit ang malaking pagpaslang sa mga Venezuelano ng isang kakilakilabot na digmaan sa buong Timog Amerika at Karibyano. Magiging isang malaking digmaang kontinental ito. Gusto nilang pahiran ng dugo ang mga kamay ni Donald Trump. Kung tatanungin ninyo si Nico, ako si Nico. Kung tatanungin ninyo kung anong mensahe ang sasabihin ko kay Ginoong Donald Trump na Pangulo ng Estados Unidos, ang sasabihin ko lang ay maghangad kayo ng kapayapaan. Palagi ninyong makikita sa amin ang isang magiliw na kamay para sa kapayapaan, para sa pag-unlad, para sa kasarinlan, para sa dangal at ng may paggalang. Ang kagustuhan na magkaroon ng regime change ay wala na at hindi na rin pulisya ng buong mundo. Kasunod naman ng pagpapadala ng US ng mga sasakyang pandigma sa Caribbean, nagpakawala na rin ang Venezuela ng isang fighter jets para magpatrolya sa lugar kung saan humimpil ang mga barkong pandigma ng Amerika.
Isang hakbang na ayon kay Pangulong Trump ay isang tahasang provokasyon. Kapag nalagay tayo sa delikadong posisyon, pababagsakin namin sila. Sa kabila ng seryosong hakbang ng Estados Unidos na magpakita ng puwersa laban sa Venezuela, ipinagmalaki naman ng Venezuela ang kanilang matatag na reaksyon sa China at naniniwala sila na tutulong ang mga Chino sa oras na lumala ang tensyon. At bagaman nagbabala na nga ang China laban sa posibleng agresyon ng Amerika sa Venezuela, naniniwala naman ang mga analyst na maliit lamang ang posibilidad na tumulong ang China. Kinundi na rin ng Pangulo ng Colombia ang mga aksyon ng Amerika laban sa Venezuela at inakusahan ang Amerika na gumagamit ng puwersang militar para i-dominate ang mga bansa sa Caribbean. Sa kabila ng malayong pagkakaiba ng lakas militar ng dalawang bansa, wala ni isa sa kanila ang gustong magpakumbaba at magpatalo. Dahil dito, umaasa ang maraming analyst na lalo pang titindi ang tensyon sa pagitan nila sa mga susunod na araw. Nangangamba naman ang ilang mga bansa sa rehiyon na kung nagagawa ng Estados Unidos ang ganitong uri ng agresyon laban sa Venezuela, hindi rin malayong gawin nila ito sa iba pang mga bansa. Ngayon ay ang Venezuela. Anong bansa naman kaya ang susunod bukas?